Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang batang lalaki na matagal nang kilala ng mga tao sa lugar. Ang pangalan niya ay Elias. Mula pagkabata, bulag na siya, isang kondisyon na dahilan para lalo siyang maprotektahan ng kanyang ina na si Aling Lorna. Sa kabila ng kanyang kapansanan, si Elias ay hindi kailanman naging mahina. Sa totoo lang, may kakaibang lakas siya na hindi maipaliwanag ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi man niya nakikita ang paligid, tila may ibang sipaningin siya na mas malalim pa kaysa sa mata. Tahimik ang kanilang pamumuhay. Isang simpleng kubo sa gilid ng kagubatan ang tanging tirahan nila. Si Aling Lorna ay isang mananahi habang si Elias ay palaging nasa loob ng bahay. Madalas ay nakikinig sa mga kwento ng kanyang ina tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Palagi niyang sinasabi kay Elias, huwag kang lalayo sa bahay kapag takip silim na, anak. Lalo na kapag malamig ang hangin at tahimik ang paligid, diyan sila lumalabas. Pero si Elias, bagamat bulag, ay tila may pakiramdam kapag may masamang presensyang lumalapit. Minsan ay bigla siyang titigil sa paggalaw at sasabihin, "Ma, may dumarating." Mabigat ang hangin. At sa ilang pagkakataon, may mga alagang hayop na natagpuang patay sa paligid ng kanilang bahay kinabukasan. Hanggang isang araw, may balita na kumalat sa buong baryo. Isang buntis ang nawawala. Ayon sa mga kapitbahay, nakita raw ito huling gabi sa may ilog, tila may kausap sa dilim. Ang iba'y nagbiro, baka kinuha na ng aswang. Pero sa baryong ito, ang mga ganong biro ay hindi basta tinatawanan dahil sa lugar na yon, ang mga alamat ay tila totoo. Kinagabihan, habang natutulog si Elias, nagising siya ng bigla. Pawis na pawis siya kahit malamig ang gabi. "Ma, may masama," bulong niya. Pero tulog na tulog si Aling Lorna. Sa dilim ng gabi, kahit hindi niya nakikita, ramdam niya na may gumagalaw sa paligid ng bahay nila. Maingat siyang tumayo at dahan-dahang lumapit sa bintana. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Biglang narinig niya ang kaluskos sa bubong. Hindi ito pusa, hindi daga. Isa itong mabigat at marahas na tunog, tila may hayop na bumagsak mula sa itaas. At ang amoy parang dugo na hinaluan ng bulok na karne. Umalinggaw ang huni ng tuko, 1, 2, 3. Tanda raw iyon ng presensyang hindi tao. Dahan-dahang gumalaw si Elias. Hindi siya natatakot. Bagkus, tila parang may nagtutulak sa kanya mula sa loob. Para bang alam niya kung nasaan ang nilalang. Kinuha niya ang lumang baston na laging nasa gilid ng kanyang banig. Pero hindi ito basta baston, ito ay gawa sa kahoy na itinanim pa ng kanyang lolo na albularyo noong araw. Ayon sa kwento ni Aling Lorna, iyon daw ay may kapangyarihang panlaban sa mga nilalang ng dilim. Sa labas ng bahay, may mababang halakhak. Isang tunog na hindi mo makakalimutan, tila tawa ng tao, pero may tunog ng hayop. Hindi ito basta halakhak ng tao. Ito'y halakhak ng isang aswang. Lumapit si Elias sa pintuan. "Alam kong nandyan ka," bulong niya. Ang kanyang boses ay hindi takot, ito ay matatag, puno ng kumpiyansa. Pero hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, narinig niya ang tunog ng kuko na dumadampa sa kahoy. Kumalabog ang pinto. 1, 2. Tapos ay katahimikan. Pero bago pa man niya maabot ang kandado ng pinto, may bumulong sa kanya, isang tinig na malamig at mababa, halos parang hangin lang. "Hindi mo ako nakikita, bata. Pero ako, kita-kita." Nanigas si Elias. Hindi sa takot, kundi sa pagkilala. Sapagkat ang boses na yon ay narinig na niya noon.
Noon pa man. At sa sandaling iyon, alam na ni Elias, ang nilalang sa labas ay hindi basta aswang. Isa itong uri ng halimaw na ni sa imahinasyon ng tao ay mahirap ilarawan. Isang nilalang na matagal nang nagkukubli sa anino at ngayon, siya ang target nito. Sa ilalim ng maitim na kalangitan, nanatiling nakatayo si Elias sa may pintuan, higpit ang hawak sa kanyang baston. Ang malamig na boses na narinig niya ay hindi niya makalimutan. Bata pa lamang siya nang marinig niya ito sa kanyang panaginip. Noon, akala niya bunga lang ng kanyang imahinasyon. Pero ngayon, naririnig niya ito sa mismong tenga niya, gising, totoo, at napakalapit. Bakit ngayon ka bumalik, mahina niyang bulong, hindi sigurado kung siya ba'y sumasagot sa sarili o sa nilalang sa labas. Tahimik muli ang paligid. Pero sa likod ng katahimikan ay may tila alon ng enerhiyang hindi maipaliwanag. Ang hangin ay biglang lumamig, at ang mga dahon sa labas ay hindi na lang basta gumagalaw, tila nanginginig. Sa loob ng bahay, nagising si Aling Lorna. Napansin niyang wala sa banig si Elias. Agad siyang tumayo, kabado ang puso. Elias, tawag niya. Lumabas siya ng silid at nakita ang anak na nakatayo sa may pintuan, parang may kausap. Anak, sino ang kausap mo? Tanong niya habang dahan-dahang lumapit. Hindi agad sumagot si Elias. Nakatuon ang atensyon niya sa nilalang sa labas. Mahindi ito basta aswang. Hindi siya katulad ng sinasabi mo sa mga kwento. Napatingin si Aling Lorna sa bintana. Wala siyang nakikita. Walang anino, walang tao, walang hayop. Pero naramdaman niya rin ang bigat ng paligid. Hindi ito pangkaraniwan. Muling nagsalita ang tinig mula sa dilim. Lorna, matagal na kitang inaantay. At ang anak mo matagal ko na siyang minamanmanan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aling Lorna. Kilala niya ang boses na yon. 20 taon na ang nakalipas, pero hindi nawawala sa alaala niya. Isa itong nilalang na muntik nang pumatay sa kanya noong siya'y nagdadalaga pa lamang. Akala niya'y wala na ito. Akala niya'y ligtas na siya. Hindi na siya nagsalita. Bagkus, mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Elias at hinila palayo sa pinto. Hindi ka pwedeng lumabas. Hindi pa ngayon, bulong niya. Ngunit si Elias ay hindi kumikilos. Hindi ako natatakot. Kailangan kong malaman kung ano siya. Kailangan kong maintindihan kung bakit ako nakakaramdam ng mga ganito. Aling Lorna ay tila natulala. Hindi niya inaasahang darating ang araw na haharap ang anak niya sa ganitong panganib. Matagal niyang itinago kay Elias ang totoo, ang dahilan kung bakit siya bulag, at kung bakit may mga nilalang na tila naakit sa kanya. Anak, may kailangan kang malaman, simula niya. Bago ka ipinanganak, muntik na akong mamatay dahil sa isang nilalang. Sinubukan akong kunin ng isang aswang pero hindi ito tulad ng iba. Isa siyang tinatawag na tagalilim, isang uri ng aswang na hindi mo makikita kahit anong ilaw ang gamitin mo. Ang tanging makakakita sa kanya ay ang may tanda. Napakunot ang noo ni Elias. Anong tanda? Isang kapangyarihang namamana. At nasa iyo yon. Sa likod ng bahay, narinig nilang bumagsak ang isang malaking bagay. Umuga ang dingding. Ang mga aso sa kalapit-bahay ay nagsimulang tumahol, ngunit bigla ring napatigil, parang may kung anong pumigil sa kanila. Bakit ako? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Tanong ni Elias, hindi na itago ang halong takot at galit. Dahil akala ko ligtas ka na, sagot ni Aling Lorna. Ginawa ko ang lahat para ilayo ka sa panganib. Pero ngayon bumalik siya.
At hindi kanya titigilan hanggat hindi kanya nakukuha. Muling nagsalita ang tinig sa labas, mas malapit na ngayon. Wala kayong takas. Elias, alam mong parte ka ng dilim. Nang marinig iyon, napapikit si Elias. Sa likod ng kanyang mga mata, may mga imahe siyang hindi niya maintindihan, mga anino, mga hugis na hindi pangkaraniwan, at isang babae na umiiyak sa gitna ng apoy. Hindi niya alam kung panaginip iyon, alaala, o babala. Maya-maya, nagsimulang magbago ang hangin sa loob ng bahay. Isa-isang namatay ang mga kandila, at ang lampara ay parang hinihigop ng dilim. Wala na silang nakikita. Ngunit si Elias, kahit bulag, ay nakatayo pa rin, tahimik pero alerto. Ma, hindi ako nag-iisa. May gumagabay sa akin, bulong niya. Nagtaka si Aling Lorna. Sino, anak? Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na ingay ang narinig mula sa bubong. Parang may pumutok. At sa mismong gitna ng bahay, isang malamig na hangin ang pumasok, may dalang tinig, may dalang pangamba. Hindi sila gumalaw. Si Elias ay lalong humigpit ang hawak sa baston. Sa kanyang isipan, unti-unting nabubuo ang imahe ng nilalang. At sa isang iglap, alam niya na ang laban na ito ay hindi lang laban para mabuhay. Isa itong paghaharap ng liwanag at dilim ng katotohanan at mga nilalang na hindi nakikita. At sa dilim ng gabi, isang bulong ang muling lumutang, handa ka na ba, batang may tanda? Habang patuloy ang malamig na hangin sa loob ng bahay, naramdaman ni Elias ang tila pagkirot sa gitna ng kanyang noo. Isa itong sensasyong matagal na niyang nararamdaman tuwing may kakaibang presensya sa paligid. Pero ngayon, mas malakas ito, parang may gustong sumabog mula sa loob niya. Pinilit niyang kumalma, pero ang boses sa kanyang isipan ay paulit-ulit. Hindi mo sila makikita, pero nararamdaman ka nila. Si Aling Lorna ay tahimik lang na nakatingin sa anak. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Ang tanda na meron si Elias ay hindi ordinaryo. Ayon sa kanyang lolo, isang albularyo, ang batang may tanda ay hindi lang basta nakakaramdam ng nilalang sa dilim, kundi kaya rin niyang labanan ito sa paraang hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Ngunit sa bawat paggamit ng kapangyarihang iyon, may kapalit. Isang bahagi ng sarili ni Elias ang unti-unting mawawala. At iyon ang kinatatakutan niya bilang ina. Sa kabilang dulo ng baryo, isang matandang lalaki ang biglang napabangon mula sa pagkakatulog. Si Mang Delphine, isang retiradong manggagamot, ay matagal nang hindi aktibo sa kanyang kakayahan. Pero ngayong gabi, may naramdaman siyang kakaiba, isang enerhiya mula sa kabubatan. May gumising sa kadiliman. Kinuha niya ang kanyang lumang kahon na puno ng dahon ng lagundi, langis ng nyog, at mga anting-anting na ginamit niya noong kabataan. Bumalik na siya, bulong niya sa sarili. At may batang pinipilit kunin. Samantala, sa loob ng bahay ni Elias, nagsimulang manginig ang sahig. Hindi ito lindol, kundi tila may gumagapang sa ilalim ng lupa. Ang baston ni Elias ay unti-unting umiinit sa kanyang palad. Ma, malapit na siya, bulong niya. Hindi sumagot si Aling Lorna. Sa halip, kinuha niya ang maliit na bote ng langis sa altar at ipinahid ito sa noo ng anak. Para sa proteksyon, anya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi sapat ang langis o panalangin para pigilan ang nilalang sa labas. Ang halimaw na iyon ay hindi basta-basta. Lumipat tayo sa isang bagong anggulo. Si Rosa, ang dalagitang kapatid ng nawawalang buntis, ay nagtatago sa likod ng simbahan. Siya lamang ang nakakita kung paano nawala ang ate niya. Isang anino ang bumalot sa katawan nito at biglang naglaho.
Gusto niyang magsalita, pero alam niyang walang maniniwala sa kanya. Kanina pa siya umiiyak, pilit inaalala ang itsura ng nilalang. Walang mukha, bulong niya. Walang mata, walang bibig pero nararamdaman kong nakatingin siya sa amin. Muli, bumalik tayo kina Elias. Sa labas ng bahay, may marahang pagtawa. Hindi na ito isang boses lang, kundi tila maraming boses na nagsasabay-sabay. Ang liwanag mo, bata nakakasilaw, sabay halakhak. Biglang bumukas ang bintana, kahit nakasara ito ng pako. Napahigpit ng yakap si Elias sa kanyang baston, sabay bulong, kung naririnig mo ako, tulungan mo ako. Hindi niya alam kung sino ang kausap niya, pero sa puso niya, may nilalang din sa panig ng liwanag na handang gumabay. Sa kabilang dako ng baryo, si Mang Delphine ay mabilis na lumalakad patungo sa bahay ni na Elias. Bitbit niya ang kanyang buntal na sombrero at ang bote ng itim na asin. Kung totoo ngang may tanda ang batang yon, kailangan niya ng gabay. Baka hindi niya kayanin mag-isa. Pagdating niya sa kalagitnaan ng kagubatan, bigla siyang huminto. Sa gitna ng daan, may nakaharang isang tao na hindi gumagalaw. Umalis ka riyan, sabi niya. Pero hindi ito kumilos. Nang lapitan niya, napansin niyang wala itong anino sa ilalim ng buwan. Napaatras si Mang Delphine. Hindi ka tao, bulong niya. Balik tayo kina Elias. Mas lalong lumalalim ang gabi. Ang tunog sa bubong ay hindi na lang kaluskos, kundi parang may humahampas. Ma, kailangan kong harapin siya, anya. Hindi na ako pwedeng magtago. Pilit siyang pinipigilan ni Aling Lorna, pero alam niyang hindi na niya mapipigilan ang anak. Lumabas si Elias sa harap ng bahay, hawak pa rin ang kanyang baston. Sa kabila ng dilim, itinuro niya ang baston sa harap niya, parang may kinakalaban. Lumabas ka, sigaw niya. Hindi ako natatakot sa'yo. At sa wakas, isang anino ang lumitaw. Mabagal ang kilos nito. Mahaba ang mga braso, at parang usok ang katawan. Hindi ito ganap na hayop, hindi rin ganap na tao. Isa itong nilalang mula sa pagitan ng liwanag at dilim, isang aswang na hindi nakikita ng karaniwang mata, pero buhay na buhay sa harap ni Elias. Ang baston ay nagliwanag. Isang puting liwanag na tila nagmula sa puso ng bata. Ngunit imbes na umatras, umiti ang nilalang. Marami pa kayong hindi alam, Elias. At hindi ako ang tunay mong kaaway. Itutuloy. Ang paligid ay tila huminto. Wala kang maririnig kundi ang mahinang ihip ng hangin at ang mabigat na paghinga ni Elias. Sa harap niya ay ang nilalang na walang mukha, ang aswang na hindi nakikita ng karaniwang tao, ngunit malinaw na malinaw sa kanya. Ang anyo nito ay parang usok na may hugis, kumikilos ng dahan-dahan, pero bawat galaw ay may dalang takot. Hindi ito basta halimaw, isa itong nilalang na matagal nang nagkukubli sa anino ng kanilang lahi. Hindi ako ang tunay mong kaaway, muling sabi ng nilalang, ang tinig nito'y parang mula sa ilalim ng lupa. Kung hindi ikaw sino, tanong ni Elias, habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ang kanyang baston ay patuloy na naglalabas ng malamlam na liwanag, parang hinihigop ng dilim sa paligid. Mula sa loob ng bahay, si Aling Lorna ay nananatiling nakaabang. Ayaw niyang iwan ang anak, pero alam niyang hindi siya makakatulong kung lalabas siya. Sa halip, humawak siya sa lumang rosaryo na iniwan ng kanyang lolo. Habang umiiyak sa dasal, binabalikan niya ang araw kung kailan nagsimulang magbago ang lahat, noong buntis pa lang siya kay Elias. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya sa gitna ng gubat at sinabi, ang anak mo ay magiging ilaw sa ilalim ng anino, pero maraming susubok na patayin ang liwanag na iyon. Hindi niya pinaniwalaan iyon noon.
Akala niya panaginip lang. Pero ngayon, habang pinapanood niya ang anak na nakatayo sa gitna ng gabi, kaharap ang isang halimaw, alam niyang totoo ang babala. Sa kagubatan, patuloy ang paglalakad ni Mang Delphine. Bitbit ang kanyang asin at mga anting-anting, ramdam niya na malapit na siya. Ngunit bawat hakbang ay parang may humahawak sa kanyang mga paa. Ang mga puno ay parang nakatingin sa kanya, at ang hangin ay nagdadala ng mga bulong, mga tinig ng mga nawawala, mga nawalan, at mga nilamon ng dilim. Kailangan kong makarating bago mahuli ang lahat, anya, habang pinipilit makaalpas sa unti-unting naglalapit na anino. Balik kay Elias. Unti-unti siyang nilalapitan ng nilalang. Ngunit imbes na umatake ito, tila may gustong ipakita. Tingnan mo, sabi nito. At biglang tumigil ang oras. Sa isip ni Elias, may isang imahe na lumitaw, isang batang sanggol na umiiyak, habang isang babae ang tinatakbuhan ng apoy. Ang babae ay si Aling Lorna. At ang apoy ay mula sa isang bahay na sinusunog ng mga tao. Mali ang kwento sa'yo, bulong ng nilalang. Ako ang pinadala para bantayan ka. Ngunit ang mga tao sila ang natakot. Kaya't sinubukan nilang sunugin ang lihim. Biglang bumalik sa normal ang paligid. Nanginginig si Elias. Hindi kita maintindihan, akala ko isa kang aswang. Lahat ng hindi mo maintindihan, tinatawag ninyong aswang. Pero hindi kami lahat pare-pareho, sagot nito. May mas malalakas pa sa amin. At sila ang darating dahil nakita ka na nila. Mula sa kalangitan, may dumaan na anino. Isang matinis na huni ang narinig, halos masakit sa tenga. Tumakbo ang mga aso, ang mga ibon ay nagliparan. Si Elias ay napaluhod sa bigat ng enerhiya. Maging ang nilalang sa harap niya ay umurong. Dumating na sila sa mismong sandaling iyon, lumitaw mula sa gubat ang tatlong nilalang. Mas malalaki, mas mabangis. Ang kanilang katawan ay putol-putol, parang pinagsamang bahagi ng hayop at tao, ngunit hindi rin buo. Ang isa ay may mga pakpak na parang paniki, ang isa ay may buntot na parang ahas, at ang isa ay may bibig sa gitna ng tiyan. Hindi ito ordinaryong mga aswang, sila ang tinatawag na anino ng paghuhukom, ang mga tagapuksa ng may tanda. Lumabas mula sa madilim na gilid si Mang Delphine, pawis na pawis, hingal na hingal. Elias! Huwag kang lalapit sa kanila, sigaw niya. Lumingon si Elias. Mang Delphine? Bakit kayo nandito? Dahil kailangan mo ng gabay. Hindi ka dapat lumaban mag-isa. Hindi ako natatakot, sagot ni Elias, pero nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko sila hahayaang saktan ang nanay ko. Tumawa ang isa sa mga halimaw. Hindi namin siya ang kailangan. Ikaw ang gusto namin. At kapag nakuha ka namin, ang lahat ng liwanag sa mundong ito ay mawawala. Biglang lumiwanag ang baston ni Elias, mas matindi kaysa kanina. Ngunit sa lakas ng enerhiya mula sa mga halimaw, nagsimulang magbitak-bitak ang lupa sa paligid nila. Ang mga halaman ay nalalanta, at ang hangin ay naging makapal, parang usok na may buhay. Sa isang iglap, sumugod ang unang halimaw. Tinamaan ng baston ni Elias ang anino, at ito'y nagliyab, ngunit hindi tuluyang nasugatan. Hindi sapat, sabi ng nilalang. Kailangan mong tanggapin kung sino ka talaga. Napalingon si Elias kay Aling Lorna. Maano nang ibig nilang sabihin? Ano ba talaga ako? Ngunit bago pa makasagot si Aling Lorna, isang matulis na tinik ang tumama sa dingding ng kanilang bahay. Lumingon si Elias, naroon na ang isa sa halimaw, handang sumugod muli. At sa sandaling iyon, isang liwanag ang lumitaw sa langit,
parang bituin na bumabagsak. Tumigil lahat. Maging ang halimaw ay napaatras. Lahat sila ay napatingala. Isa na namang nilalang ang paparating. Ang liwanag mula sa kalangitan ay bumagsak sa gitna ng kagubatan na parabang isang bituin ang nahulog sa mundo. Sa isang iglap, napuno ng puting liwanag ang paligid, at lahat ng nilalang, maging ang mga halimaw, ay napaatras, saglit na nabulag sa tindi nito. Si Elias ay napayuko, tinatakpan ang kanyang mukha. Ang baston niya ay kumislap ng ilang ulit, tila tumutugon sa presensya ng bagong dating. Ang lupa ay umuga ng marahan, at kasabay nito, ang hangin ay tila biglang tumahimik. Wala ni isang ibon ang kumanta, ni isang kuliglig ang umingay. Isang katahimikang may kasamang tensyon, parang hinihintay ng mundo kung ano ang susunod na mangyayari. Mula sa liwanag ay unti-unting lumitaw ang isang nilalang na tila hindi kayang ilarawan sa simpleng salita. Siya'y hindi mukhang tao, pero hindi rin halimaw. Ang anyo niya'y tila gawa sa purong liwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kalungkutan. Lumingon ito kay Elias, at sa isang sulyap pa lang, parang may parte sa puso ng bata ang biglang naliwanagan. Elias, sabi ng nilalang, ang tinig niya'y parang ihip ng hangin na may kasamang sigaw ng daan-daang kaluluwa, hindi mo pa alam ang buong katotohanan. Ang liwanag na nasa iyo ay hindi galing sa lupa. Ikaw ay hindi lang tagapagmana ng tanda. Isa kang bantay. Natigilan si Mang Delphin. Imposible matagal nang nawala ang mga bantay. Sinabing lahat sila'y nilamon na ng dilim. Hindi lahat, sagot ng nilalang. Ang huling bantay ay ipinanganak sa panahon ng kaguluhan. Inilihim, itinago pero hindi siya maikukubli sa mga mata ng mga anino. Napatingin si Aling Lorna kay Elias. Hindi na niya kinayang itago ang totoo. Anak, totoo ang sinasabi niya. Bago pa kita ipanganak, alam ko nang may dala kang misyon. Kaya kita pinalayo sa syudad, kaya tinanggap ko lahat ng pagod, lahat ng pangamba para hindi ka mahanap ng mga nilalang na ito. Pero mukhang huli na ang lahat. Lalong nagdilim ang paligid. Ang tatlong halimaw ay muling lumapit, ngayon ay may kasamang puot sa kanilang kilos. Kung isa kang bantay, sabi ng halimaw na may bibig sa tiyan, lalo ka naming gustong kunin. Kapag nakuha ka namin, mabubuksan ang daang madilim. At wala nang makapipigil sa amin. Tumawa ang isa pa. At ang liwanag. Hindi na muling sisikat. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito, itinayo ng nilalang mula sa liwanag ang isang simbolo sa lupa. Mula roon, lumabas ang mga sinaunang marka, mga sagradong simbolo ng mga bantay. Sa isang iglap, parang may humarang na pader ng liwanag sa pagitan ni na Elias at ng mga halimaw. Ngunit alam nilang hindi ito magtatagal. Si Elias ay nanatiling tahimik. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa dami ng tanong na bigla na lang sumulpot. Kung siya ay isang bantay, ano ang tungkulin niya? At bakit siya pinili? Ang nilalang ay lumapit sa kanya. Hindi kita kayang iligtas mula sa mga susunod. Pero kaya kitang gabayan. May isang lihim na kailangang mong malaman. Ang aswang na unang lumitaw sa harap mo ay hindi kaaway. Siya ang dating tagapagturo ng mga bantay. Siya ang dapat sanang magsanay sa iyo. Napalingon si Elias sa nilalang na usok na nasa malayo, tahimik lang na nakatingin. Ngayon ay alam niya kung bakit hindi ito kailanman sumugod, bakit ito tila laging nagmamasid lang. At sa likod ng maitim nitong anyo, nakita niya ang sinseridad. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa malayong bahagi ng kagubatan, may dumating na panibagong presensya.
Hindi ito halimaw, hindi rin liwanag. Isa itong tao, nakasuot ng itim na balabal, hawak ang isang baston na kulay pula. Habang lumalapit siya, nararamdaman ni Elias ang init sa kanyang likuran. Lumingon siya, at nakita niya si Rosa, ang kapatid ng nawawalang buntis, kasama ng misteryosong estranghero. Elias, sigaw ni Rosa. Ito ang taong tumulong sa akin. Alam niya kung nasaan ang ate ko. Ngunit sa halip na pag-asa, kaba ang bumalot kay Elias. Ang estranghero ay may kakaibang ngiti, isang ngiting walang buhay. Ako ang tunay mong gabay, anito, sabay labas ng pulang apoy mula sa kanyang palad. Ang liwanag at dilim ay hindi laging magkalaban. Minsan, kailangang pagsamahin para makita ang katotohanan. Napaatras ang nilalang mula sa liwanag. Hindi siya dapat nandito, Elias, sabi ng estranghero, pumili ka. Liwanag, dilim, o ang katotohanan kay tagal nang itinatago sa iyo. Habang naglalaban ang mga enerhiya sa paligid, habang papalapit ang mga nilalang ng dilim, at unti-unting nanghihina ang proteksyon ng liwanag, si Elias ay napapagitna sa tatlong puwersa, liwanag, dilim, at ang kakaibang presensya ng estrangherong ito. At bago pa siya makasagot, muling yumanig ang lupa. Isang matinis na iyak ang narinig mula sa kabubatan. Tinig ito ng isang sanggol. Ang nawawalang sanggol. Ang hinahanap ng lahat. Pero bakit naririnig niya ito sa kanyang isipan? Napapikit si Elias habang patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan ang iyak ng sanggol. Ang boses ay malinaw, parang nasa tabi lang niya. Ngunit wala siyang nakikitang kahit anong palatandaan ng bata. Nang dumilat siya, napansin niyang tila bumagal ang oras sa paligid. Ang mga nilalang ng dilim ay tila nakapako sa hangin, si Mang Delphine ay hindi gumagalaw, at ang estranghero ay tila napatitig sa kawalan. Ang liwanag mula sa kanyang baston ay biglang tumingkad, at sa gitna ng ilaw, isang figura ang lumitaw, isang babae, nakasuot ng puting damit, may hawak-hawak na sanggol. Elias, sabi ng babae, ako ang iyong tunay na ina. Napalunok si Elias. Anong ibig mong sabihin? Akala ko si Nanay Lorna, siya ang nagpalaki sa iyo, at mahal na mahal ka niya. Pero ako ang nanganak sa iyo. Itinago ka namin mula sa mundo, mula sa mga naghahanap ng huling bantay. Ang sanggol na naririnig mo ikaw yon. Isang bahagi mo na sinubukang ikulong sa loob ng oras, para hindi ka tuluyang magising. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nagsimulang gumalaw muli ang paligid. Ang estranghero ay biglang naglabas ng pulang enerhiya at sumigaw. Hindi mo siya makukuha. Sa akin siya magpapatuloy. At sa isang iglap, tumama ang pulang apoy kay Elias. Napaigik siya sa sakit, pero hindi siya bumagsak. Sa halip, ang kanyang katawan ay nagningning ng puting liwanag. Mula sa kanyang likod ay unti-unting lumitaw ang mga simbolo ng tanda, umiikot, buhay, at lumilipad sa hangin. Ang baston niya ay tila nabasag, pero sa halip na mawala, ito ay naging isang espada ng liwanag. Sumugod ang mga halimaw, ngunit bawat galaw nila ay pinipigilan ng puwersang lumalabas mula kay Elias. Si Mang Delphine ay lumapit, hawak ang isang sagradong talisman, at sumigaw, ngayon na, Elias. Isa ka ng ganap na bantay. Sa isang hiyaw, itinaas ni Elias ang espada, at mula rito'y lumabas ang isang malawak na liwanag na tumama sa lahat ng nilalang ng dilim. Ang mga ito ay nagsisigaw, unti-unting natutunaw, hanggang sa tuluyang naglaho sa ere. Maging ang estranghero ay napaatras, hawak ang sugatang dibdib. Ngunit sa huling segundo, ngumiti ito. Akala mo tapos na. Elias, ang tunay mong kaaway ay hindi kami.
kundi ang liwanag na tinanggap mo. Hindi mo ba naisip? Bakit kailangang itago ang isang sanggol mula sa parehong liwanag at dilim? Biglang bumigat ang paligid. Si Elias ay napayuko. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi ang estranghero habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging abo. Ang liwanag ay may sariling kagustuhan. At ikaw, Elias, ikaw ang susunod nitong sasakupin. Sa huling sandali bago tuluyang maglaho ang estranghero, isang itim na marka ang iniwan nito sa lupa, isang bilog na may mata sa gitna. Niyakap siya ni Aling Lorna mula sa likod. Anak, tapos na ang laban. Nanalo ka. Ngunit sa puso ni Elias, may bagong tanong na umusbong. Ang mga simbolo sa kanyang likod ay hindi pa rin nawawala. Ang espada ng liwanag ay mainit pa rin sa kanyang kamay. At sa loob ng kanyang isipan, muling narinig ang boses ng sanggol, ngunit ngayon, ito'y hindi na umiiyak. Ito'y tumatawa. Sa pagbalik nila sa baryo, lahat ay nagbunyi. Si Elias ay tinawag na tagapagtanggol ng liwanag. Ngunit sa bawat ngiti na tinanggap niya, sa bawat palakpak, alam niyang hindi pa ito ang dulo. Sa gabi, habang siya'y mag-isang nakaupo sa ilalim ng puno, binuksan niya ang kanyang palad. Naroon ang marka ng mata, itim at buhay. Huminga siya ng malalim at sa sandaling iyon, alam niyang may paparating pa. Hindi pa tapos ang kanyang kwento. Ang aswang na hindi nakikita ay isa lamang simula. At ang sanggol na umiiyak sa kanyang isipan ay muling magigising. Makalipas ang ilang araw matapos ang laban, muling bumalik ang katahimikan sa baryo ni na Elias. Ang hangin ay masariwa, ang gabi ay hindi na kasing bigat ng dati. Wala nang bumubulong mula sa kakahuyan, wala nang nilalang na gumagala sa dilim. Ngunit sa puso ni Elias, alam niyang ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa isang tagumpay lang. Ang marka ng mata sa kanyang palad ay nananatili, at bawat gabi, naririnig pa rin niya ang mahinang halakhak ng sanggol sa kanyang isipan. Lumapit si Mang Delphine sa kanya habang siya ay nagbabantay sa gilid ng ilog. Elias, may ilang bagay pa akong dapat sabihin sa iyo, Anya. Matagal ko nang alam na may kakaiba sa iyo. Bago pa man ako manirahan dito, ako'y tagapag-ingat ng mga lumang aklat tungkol sa mga bantay. Isa sa mga propesya ay nagsabi ng tungkol sa isang batang bulag na makakakita hindi sa mata, kundi sa puso. Napaisip si Elias. Kaya pala kahit madilim, ramdam ko sila. Hindi ko man sila makita gaya ng iba, alam ko kung saan sila naroon. Tumango si Mang Delphine. At dahil dyan, mas matalim ang pakiramdam mo. Mas malalim ang koneksyon mo sa mga enerhiya ng paligid. Kaya ikaw ang pinili. Samantala, si Aling Lorna ay tahimik na naghahanda ng mainit na sabaw sa kanilang maliit na kubo. Palaging gising si Elias tuwing gabi, at nag-aalala siya sa anak na matagal niyang inalagaan. Ngunit sa kabila ng lahat, daman niya ang pagbabago. Si Elias ay hindi na ang batang takot sa dilim. Siya na ngayon ang dahilan kung bakit hindi na kailangang matakot ang iba. Dumating si Rosa isang hapon, dala ang magandang balita. Elias, nakita na namin ang ate ko. Iniligtas siya ng isang matandang babae sa kabilang bundok. Nakaligtas siya sa mga aswang pero hindi na siya tulad ng dati. Tahimik siya, parang wala sa sarili. Pero buo siya. At buhay ang sanggol. Napabuntong hininga si Elias. Yun ang mahalaga. Buhay sila. Ngunit hindi niya naikwento kay Rosa na ang tinig ng sanggol na naririnig niya gabi-gabi ay kapareho ng tinig na narinig niya sa gitna ng kagubatan. Hindi niya alam kung ito ba'y koneksyon sa sanggol ng ate ni Rosa
o kung may mas malalim pa itong kahulugan. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan ni Elias na gamitin ang kanyang lakas sa mas simpleng paraan, pagtulong sa mga nawawalang hayop, pag-alalay sa matatanda, at pagbabantay sa gabi. Hindi na niya kailangan ng espada ng liwanag sa bawat hakbang. Minsan sapat na ang presensya niya upang manatiling ligtas ang lugar. Ipinagpatuloy niya rin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa nilalang mula sa liwanag, na paminsan-minsan ay nagpapakita sa panaginip upang gabayan siya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong dati pinanggalingan ng halimaw, muling sumalubong ang katahimikan. Ngunit sa katahimikan na ito, may dala ng kapayapaan, hindi pangamba. Inilabas niya ang kanyang baston, na ngayon ay simpleng kahoy na ulit, at inilapat ito sa lupa. Ramdam niya ang tibok ng daigdig, ang paghinga ng kalikasan, at ang katahimikan ng mga kaluluwang dati nawawala. Marami pang darating, bulong niya sa hangin. Pero handa na ako. Ang huling gabi bago siya lumipat sa kabilang bayan upang magsimula ng panibagong misyon, dumalaw sa kanya ang estrangherong babae, ang kanyang tunay na ina. Hindi ko man naibigay sa iyo ang buhay na normal, pero ipinagmamalaki kitang anak. Hindi ko rin naiintindihan ang lahat, pero salamat. Dahil sa iyo, nabuo ako, sagot ni Elias, sabay ngiti. Sa kanyang pag-alis, binigyan siya ni Mang Delphine ng maliit na kwintas na may simbolo ng mata. Paalala lang yan na kahit anong dilim ang humarap sa iyo, may liwanag pa ring nagbabantay. At kung minsan, kailangan din nating tumingin sa dilim para makilala ang sarili. Mula sa simpleng batang bulag, naging tagapagtanggol si Elias. Naging gabay siya ng iba, hindi dahil sa lakas ng kanyang liwanag, kundi dahil sa lalim ng kanyang puso. At bagaman alam niyang may mga anino pa ring nagtatago sa likod ng mga kwento, alam din niyang hindi siya kailanman mag-isa. Sa huli, hindi ang pagkabulag ni Elias ang humadlang sa kanya. Sa halip, ito ang naging daan upang makita niya ang totoo, na ang liwanag at dilim ay bahagi ng bawat isa sa atin. At ang tunay na laban ay laging nangyayari sa loob natin. Ito ang kwento ng bulag na bata kontra sa aswang na hindi nakikita. At bagaman tapos na ang kabanatang ito, ang kanyang liwanag ay magpapatuloy sa bawat madilim na sulok na nangangailangan ng pag-asa.